Malacanang hindi muna makikialam sa isyu ng Senado at Kamara sa usapin yan ng maanumalyang flood control projects. Yan at ilan pang mga balitang tinutukan ni Bombo J. Sigalvez. Hindi muna makikialam ang Malacanang sa isyu ng dalawang kapulungan ng Kongreso, partikular sa usapin ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, trabaho ng Senado at Kamara na talakayin ng mga aligasyon, lalo na't mga research persons pa lamang ang nagsasalita sa mga investigasyon. Well, I don't see any obstacles yet, because these are still resource persons speaking. So, I will leave the dynamics dyan sa dalawang houses of Congress because that's outside of our purview. Tinanong din ng kalihim kung nababahala sa ulat hinggil sa mga ghost projects at umano'y nasayang na flood control funds. Natural lamang anya ang kanyang pagkabahala sa issue, gaya ng maraming mga Pilipino. You need to ask me that kasi like any other citizen, I am also concerned. I will just leave it first to the bodies that are doing the investigation. But you are concerned, sir? Yes, of course. Samantala, sa gitna ng umano'y korupsyon sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang ahensya ng gobyerno, kinumpirma ni Bersamin na nanatiling matatag ang pamahalaan. Wala rin anya nakikita ang kalihim na anumang banta. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be destabilizing. I don't see any threats. Noon nang ibinunyag ni Finance Secretary Ralph Recto na umabot sa 118.5 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2025 dahil sa ghost flood control projects. Katumbas na ito nang hindi bababa sa 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sanay na kinabang ang mga Pilipinong higit na nangangailangan. Nagbabala na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga sangkot sa mga questionable flood control projects ng gobyerno. Binigyan din niya na walang kaalyado o kalaban sa kampanya ng administrasyon kontra sa mga maanumalyang kontrata. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.